Mahigit 100 pamilya na apektado ng lindol. Patuloy pa rin ang pag-uulan na may kasamang putik at maliliit na bato dito sa Talisay, Batangas. Kung ang destroso nga igindurot ni Bagyo Yolanda, dinihasyo na ditong Tacloban. Walang pinipiling araw ang pagbabalita. Buenas tardes, Zamboanga Peninsula. TV Patrol Negros. Maraming salamat. North Mindanao. Igmay Gapon, Palawan. TV Patrol Panay. TV Patrol Southern Tagalog. Marhay na hapon, Bicolandia. TV Patrol Central Visayas. Sinirangan na Visayas. TV Patrol Southern Mindanao. Sa anumang kaganapan, makakaasa ka sa pagpapatrol ng bawat kapamilya. Ngayon, ang kasakasama mo tuwing hapon, pansamantala mo nang magpapaalam. Siguro mas matindi pa kay Yolanda. Mahirap yung bagyong ganito na bigla ka lang sasabihin na wala na. Mawawala ng trabaho by the end of August and I don't know right now kung anong mangyayari. Ang daming empleyado na nawala ng trabaho dahil sa crisis. Dadagdagan mo pa ng 11,000. Mula sa mga taong nasa likod ng programa. Hanggang sa mga patrol ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Isang karangalan po na maging tagapagbalita ninyo. At kami ay ang inyong forever kapamilya. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi po namin magagawa ang trabahong ito. Nakala salamat po, kapamilya. Isang karangalan ang maging inyong patrol ng Pilipino dito sa Southern Tagalog. Sa lahat po ng mga kapamilya namin dito sa Southern Tagalog hanggang sa Mimaropa Region, maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat ako sa mga kwentong aral na natututunan ko araw-araw. Sagod po sa masunod na pag-iribanan. Diyos mabalos. Saan man ako mapunta, mananatili akong kapamilya. Sa lahat ng sumuporta at nagbahagi ng kanilang tulong, daghang salamat kapamilya. Para sa lahat na sumuporta sa TV Patrol Central Visayas, daghang salamat sa inyong tanan kapamilya. Kapamilya, isa ka higayon ang pagdulong sa inyo sang balita sa matag adlaw pagi sa TV Patrol Negros sa sulod sang 15 ka tuig. Lubos kami nga nagapasalamat sa inyong suporta kag pagpangamuyo. Dabo nga salamat mga kapamilya namon sa inyong nga pagsuporta sa TV Patrol Negros. Ang atong mga istorya nahimo pud siyang kining venue para makatabang ta sa uban. Ako mapasalamaton sa mga kapamilya nato sa ilang suporta kanako. Kini si Charmaine Awitan. Daghang salamat kapamilya, karon og ugma, dalaygon ang Dios. Kining giagian nga kalisod sa mong kumpanya karon temporaryo lamang ug nagtuo kami nga magkita gihapon kita puhon-puhon. Muchas gracias mga kapamilya por el tiempo que dale ustedes kanamon y el oportunidad para servir con ustedes na kada dia tadali kami maga fresco noticias. Taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Proud kapamilya! Umaasa kami na hindi rin magtatagal at muli tayong magkakasama-sama. Salamat sa maraming taon na tayo ay magkakasama. Kung wala inyong suporta, walay kapuslanan ang among pagserbisyo sa daghang Pilipino. Dili na ako kalimtan nga kabahin kamo sa akong kinabuhi. Daghang salamat kapamilya. Karangalan po namin na makapagserbisyo sa bayan at kayo'y mapaglingkuran. Human sunod buwan, di na ninyo mabati ang among tingog. Apan ang kagawasan sa pagpadayag, di nila hingpit nga mabalhog. Ang nagpakabana nga katawhan, di na mapiog. Kay ang pamilya, hangtod sa hangtod. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kapamilya.
Mga ulo sa balita sa TV Patrol North Mindanao. 104 years old nga babae, lakip sa 35 kabagong kaso sa COVID-19 sa Rion 10. Archbishop Jose Cabantian, opisyal ng mangulo sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Mga programa sa ABS-CBN Regional na namilit na. Ug mga dagkong panghitabo nga nag-cover sa TV Patrol North Mindanao, balik lantawon ta. Kini ang TV Patrol North Mindanao. Maayong hapon North Mindanao, Agosto 28, tuig 2020. 35 kakaso sa COVID-19 ang nadugang sa Rion 10 kagahapon. Pinakadaghang local case gihapon ang nadugang sa Iligan City nga mukabat sa 13. Sa Misamis Oriental, usa ka 104 years old nga babae sab ang bag-ong local case. Nagapatrol Angelo Andrade. Sa pinakaulahing datos sa Department of Health kagabi, mukabat sa 35 ang nadugang sa COVID-19 case sa Rion 10. Pinakadaghang local case nga nadugang sa Iligan City nga anaa sa 13. Kagahapon hilom na ning establishmento sa syudad, din gikwarantina ang mga empleyado og 19 kaadlaw kay gapositibo sa COVID ang tag-iya. Kinihuman natubag ra ang ilang yangungo nga maswab test na ilang mga kaubang gikwarantina. Mabalhin ang mga galuya nga senior citizen ug kulangan sila tungod gaguot na. Sunday, 10 kabuk, automatic pag-declare nila ato positive to sila pagkagabi, kuha po sila. So pila na lang mo diha nabilin, sir? Currently mang 51. Gapaabot pa sila sa resulta sa swab test sa nahabiling mga empleyado sulod sa establishmento. Kung dunay magpositibo, ibutang sila sa isolation facility sulod sa 14 kaadlaw. Lakip sab sa nadugang sa ihap sa local transmission sa Iligan ang duha ka PNP personnel. Sobra na pulo ka pulis ang gi-isolate karon. Most probably, local transmission ra gid siya tanan. So ato ang mga personnel po diri sa headquarters nga rendering administrative duties. Wala sila sa operational, sila magigi temporary nga gi-augment for the meantime. Sa Misamis Oriental, usa ka 104-year-old nga babaeng residente sa Barangay Baraopol ang nadugang sa COVID-19 case sa lungsod. Close contact kini sa 64 anyos nga lalaking unang local case sa lungsod, kinsa close contact sab sa usa ka imam nga unang nagpositibo sa sakit. Gawas usab ang result sa swab test sa iyang close contact sa iyang mother-in-law. Na usa ka babae nga 104 ang edad. 104 ang anak ang maong positibo sa COVID-19 ana karon sa atong municipal isolation unit. Apil usab na to gikuha ang iyang tigbantay na asawa niya tong lalaki nga nagpositibo nga 64 anyos. Tungod niini muhimo na og rapid testing ang Upol LGU sa mga namuyo dol sa moske kung asa nagsugod ang local transmission sa Barangay Bara. Samtang sa Cagayan de Oro, duha ka local case ang nadugang ug tulo ang stranded ug returning OFW. Usa sa mga local case ang usa ka priso gikan sa temporary detention cell sa syudad. Gikan sa atong temporary nga detention cell, gibutang nato sila dito sa atong isolation area muna, no? Sa BGMP, then dito nato sila na swab. Mao tong nakita nato nga nag-positive. Mao to nga karon ato silang ipahimutang dito sa TTMF na dito na gyapon sa BGMP. Laing local case sabang usa ka mamaligyaay sa Barangay Gusa nga ipailawom karon nga adlaw sa focus containment. Hinuon sa 1,257 nga kaso sa COVID-19 sa Rion 10, ana sa 680 kung 54% ang nakarecover. Angelo Andrade, ABS-CBN News. Nagbutang og barikada sa usa ka purok ang konseho sa Barangay Libertad, Butuan aron limitado lang sa mga residente dinhi ang magkasulod gawas. Human nadugangan na sa kaso tungod sa local transmission. Nagapatrol Charmaine Awitan. Upat
Upat ang nadugang nga kaso sa Barangay Libertad sa Butuan City ning bag-o tungod sa local transmission. Rason ng gipatuman sa Barangay Council ang pagbutang og barikada sa Purok 4A asa nagikan ang upat ka kaso. Hard barricade lang ang mga ginagamit. Ang barricade lang gid na mga area is katong yung area nga dito gid nagikan ang source. Katong sa local transmission namo, katong na-add dito ra po siya gikan po. So medyo ang ato is i-prevent nato ang within the area ana niya. So dito na po may nag-lockdown sa karon. Dugang pa ni Barangay Chairman Rosario ang mga bagong nadugang nga kaso, close contact sa unang nagpositibong kaso sa barangay. Gawa sa Libertad, misakaasab ang kaso sa local transmission sa laing 5 pa ka barangay. Busa gilaraw karon sa LGU Butuan nga ipailam sa modified ECQ ang pipila ka barangay aron makontrola ang paggawa sa mga tawo labi na katong wala importanteng mga lakaw ug mapakgang ang pagkuyana pa sa virus. Nay atong gituso sa RIATF nga adunay mga barangay nga atong ipailaw sa MECQ. Unya naaprobahan na kini sa atong RIATF in principle, gahulatan na lang nato ang resolution para makahimo sa executive order ni ani sa mga barangays nga ipailaw nato sa MECQ. Gihangyo sa LGU Butuan nga seryosohon sa mga residente ang health protocol aron nga mapugngan ang pagkanat sa COVID-19. As of August 26, adunay 182 cumulative COVID cases, 111 ang naka-recover ug 68 ang active cases sa Butuan City. Samtang sa Caraga Region, miabot na sa 481 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19, 337 ang naka-recover ug 4 ang namatay. Charmaine Awitan, ABS-CBN News. Hingpit na nga nanamilit karong adlaw ang siyam ka morning shows ug usa ka morning newscast sa ABS-CBN Regional Lukop sa Nasod. Lakip na dinhi ang pamahaw espesyal nga kada buntag ninyong nakauban sulod sa 12 ka tuig. Nagapatrol Dinah Diestro. Sugod na anak, kapamilya paminaw ka mo. Pizza 7 sa Abril, tuig 2008, unang miere ang local morning show nga pamahaw espesyal sa Northern Mindanao. Pioneer hosts sa programa ang kanhi mga news reporters nga sila Sheila Joy Labrador, Art Bunhoc Jr., Maricel Botardo, MORDJ nga si Bernie Bitok-Bitok, PJ De La Peña ug si Nicole Abas. 45 minutos ang time slot ni ini nga siksik sa impormasyon. Ginahisgutan sab sa programa ang mga issue, ingon man ang pag-feature mapapersonalidad, pagkaon man o lugar. Gibida sab sa programa ang mga bata nga dunay potensyal sa hosting agi sa Bida Kid. Sa mga misunod nga tuig, misamot pa kadaghan ang segment sa programa, sama sa fit na fit nga teknik sa pag-ehersisyo. Ang maayong buntag at training, kung asa ginasimple ni ini ang mga balaod nga lisod masabtan. Ug ang How to Be You, nga ga-feature og mga ordinaryong tawo nga dunay extraordinaryong gibuhat para sa pamilya o komunidad. Mga kapamilya, kanitong alintanya dili kompleto tong adlaw kung walay Pamahaw Espesyal! Kaganihang buntag, hingpit na nga nanamilit ang programa. Lakip ang laing 3 ka morning shows, ug usa ka morning newscast sa Mindanao, 4 sa Visayas. Nanamilit na sab ang mga istasyon sa DYAB Cebu ug DXAB Davao. Dinah Diestro, ABS-CBN News. Maundang man karong adlaw ang mga regional stations ug daghang programa sa ABS-CBN apan gasugod pa lang karon ang halapad nga kampanya sa pagpangolekta og pirma sa tibok nasod nga ipaagi sa People's Initiative ang prangkisa sa ABS-CBN. Nagapatrol Rod Bolivar. Nanamilit kaginiang buntag ang tanang morning show sa ABS-CBN Regional Network Group. Karon sabang ulahing pag-ere sa local TV patrol newscast sa tibuok nasod kay hangtod na lang sa katapusan sa bulan ng operasyon sa tanang regional station sa ABS-CBN. Human pakyas nga makakuha og bag-ong franchise ang Kapamilya Network. Dungan sa niini ang pagkawala sa trabaho sa mga empleyado. Last day na nga ng mga TV patrol na regional stations, yung mga local TV patrols magpapaalam na. At syempre yung kanilang mga manggagawa, dahil din holiday kasi ng August 31, so last day ng Friday. Ang hirap nung nasa newsroom ka na yung mga kasama mo kailangan magpaalam dahil nga sa ginawa ng mga 17 na congressmen
bumoto ng yes sa pag-deny ng franchise ng ABS-CBN. Karong adlaw nagplaster og signature booth sa gawas sa ABS-CBN compound sa kauluhan ang National Union of Journalists of the Philippines ug support groups para sa Pirma Kapamilya. Kini ang laka nga ipaagi sa People's Initiative ang pagtanyag og prangkisa sa ABS-CBN. Nationwide ang pagpangolekta og pirma aron makuha ang target nga 7 million ka pirma gikan sa 10% sa mga registered voters sa tibuok nasod ug 3% sa matag legislative districts. We know this week is a sad week for a lot of people because of all the stations closing, no, and we see that, but it doesn't have to be the end. So our Pirma Kapamilya exactly makes it a goal to continue the services of ABS-CBN all over the country by giving it a franchise law. So we invite all our fellow Filipinos who are registered voters, mga kapamilya, to join us in our Pirma Kapamilya campaign to give ABS-CBN its franchise back by signing the petition. Makita ang petition og sign-up sheet sa website sa pirma.ph. Dunay mga coordinators ug volunteers nga gitalaga ang Pirma Kapamilya sa tibok nasod aron maudayoy mangolekta niini. Rod Bolivar, ABS-CBN News. Sukad sa pag-igo sa bagyong Sendong niadtong tuig 2011, wa na kini giundangan sa pagbalita sa ABS-CBN Cagayan de Oro. Bisan siyam na katuig na ang nakalabay. Dagang storya paghapon sa mga Sendong survivors ang madungog sa kahanginan tungod kay nahimo nang dakong parte sa mga Cagayanon ang trahedya nga hatod sa kalamidad o giunsa nila pagbangon og balik sa kinabuhi. Nagapatrol Rod Bolivar. Markado na sa kasaysayan sa Cagayan de Oro ang petsa 16 sa Disyembre tuig 2011. Dagang kinabuhi ang nausab yang nihapak ang usas pinakakusog nga bagyo sa nasod, ang bagyong Sendong. Nikalas kini og daghang kinabuhi. Uban nagpabiling missing hangtod karon. Nahanaw ang ubang komunidad. Nagkabulag-bulag ang magkapamilya. Magsilingan, maghigala. Kinisab nga panghitabo ang usas pinakadakong balita nga nasaksihan ug napaabot sa katawhan sa ABS-CBN Cagayan de Oro. Dugay ng residente sa sitio Kalakala sa barangay Makasandig si Saturnino Zambrano ug iyahang pamilya. Kilid sa Cagayan River ang Kalakala. Busa na anad na ang mga residente nga mabahaan kung mutaas ang tubig sa suba. Apan wala sila nakapangandam sa ilahang dangatan pag-abot sa Sendong. Ikaduhang kinabuhi para kay Saturnino ang makalingkawas sa dakong baha. Tulo ka bulan, wala ko'y di ko ganahan nga makigistorya og tao. Mura o nakuma mi at akong asawa tungod sa paano niya. Gani bisag karon maghisgot atong mga butangan sa Sindong sa among mga kaagi. Mutulo gid akong luha tungod kay na-imagine ako nga sa tanang sukad sa akong pagkabata katupa ang mga trahedya nga mura og wala gid ko kuang gyud kung unsa nay akong gilitok nga nangay nako pasaylos time sa Dios. Makapila ka beses na napaambit ni Saturnino sa ere ang iyang kasinatian og sentimento kalabot sa Sendong. Para kaniya, importante nga badungog sa uban ang ilahang istorya aron dili kini makalimtan ug aron makuhaan og pagtulunan. Pinaagi sab sa pagbalita sa panghitabo, nakatagamtam sila og daghang hinabang gikan sa uban aron makasugod og balik sa kinabuhi. Dako kay katabang labi na ikaw sir kay nakita gid kanako kanunay sa kuan nga ikaw magistorya nga ingana kay nama mi TV. Oh, nakita gid kanako. Ya si kuan katong si katong mong kauban Dilapinya. Nakita gid nako kanunay nga ana mo mura og nalipay ko pag-ayo sa inyong kuan gibuhat tungod kay dako kay mo gikatabang sa mga tao nga ang mga tao makalingkawas kadaot. Una ang akong ikasulti. Labi na pag-abot sa kalag-kalag nga kamo gyud mag-anhigin mo dire. Kanang December mo anhigin mo kung kuan nya manginformar mo kung unsa gyud mga kalihukan dire. Sukad-sukad partner na sa pag-asa ang ABS-CBN sa pagsibya sa publiko sa lakat sa panahon aron daan mabisuhan sa mga angay nga pagpangandam. Ang ABS-CBN dako gid kayo og gikatabang sa amuang serbisyo labi na gyud kini paghatag sa amuang mga weather forecast, especially na kung panahon sa mga pagbagyo
o dayon dunay mga pagbaha, labi na gyud dito sa mga flood-prone areas o katong mga kaigsunan nato nga naa nahimutang sa mga piligro nga lugar. Dali nila ma-access ang information pinaagi sa serbisyo sa ABS-CBN. So ako among nabantayan nga pinaagi niining dissemination through ABS-CBN, matabangan gyud ang amo ang ahensya unsaon namo paghatag sa impormasyon nga dali, paspas o maabot gyud dito sa pinaka-remote areas kutob sa maabot sa signal. Tungod sa mga balita o impormasyon kalabot sa mga kalamidad sama sa sendong, nahimong matngon ang tanan nga ang pag-amping o pagpangandam makaluwas o kinabuhi sa kaugalingon man o sa uban. Luyo sa trahedya nga hatod sa bagyong Sendong, naghatod sab kini og dakong pagtulunan sa tanan nga kinahanglan hingusgan og palapdan ang disaster preparedness and response ug seryosohon ang pagproteher sa kinaiyahan. Rod Bolivar, ABS-CBN News. Saksi ang ABS-CBN Northern Mindanao sa kalisod nga giagian sa mga mibakwit nga mga pamilya tungod sa giyera sa Marawi. Daghan ang mitabang lakip na ang sagip ka pamilya. Ania ang report. Milungtad sa 5 ka bulan ang pagbinakbakay dali sa tropa sa gobyerno ug mga terorista ubos sa Dawla Islamia kun Islamic State sa Lanao del Sur ubos sa Mauti Group niadtong 2017. Gera nga mitatak sa unahuna sa kadaghanan ug gila ang Marawi Siege nga pinakadugay nga urban battle sa kasaysayan sa Pilipinas. Mayo 23 tuig 2017 nagsugod ang siege dihang nagkaengkwentro ang mga sundalo ug ISIS inspired nga Mauti Group sa Marawi City kung asa ilang giisa ang black flag sa ISIS nga gilang terorista nga grupo. Mga eskwelahan ug ubang establishmento ang gipangsunog. Dagan usab nga mga sibilyan ang gihostage sa mga terorista, lakip na ang pari nga si Father Chito Suganob. Dagang kinabuhi ang nakalas gikan sa mga sundalo ug sa Mauti Group. Hinungdan nga halos 200,000 ka mga residente ang mibakwit sa mga silingan nga lugar. Usa ang ABS-CBN sa nag-cover sa giyera ug ang epekto niini ngadto sa mga sibilyan. Bulan sa Oktubre, gideklara ni President Rodrigo Duterte nga na-liberate ang Marawi human mapatay ang mga leader sa ISIS nga sila Isnilon Hapilon ug Omar Maute. Bisa na human ang giyera, wa kabalik silang pinuy-anan ang mga namakwit nga mga pamilya. Nagpabilin sila sa mga transitional shelters. Mibuhos ang tabang gikan sa mga nagkalain-laing grupo lakip gikan abroad. Lakip ang sagip ka pamilya sa ABS-CBN, mitabang pinaagi sa paghatod sa mga pagkaon ug gamit sa mga bakwit, lakip pagtukod ug lawak tunghaan. Gimugna sa gobyerno ang Task Force Bangon Marawi aron mutabang sa recovery, reconstruction ug rehabilitation sa Marawi. Sa karon anamanam na nga nabalik sa normal ang kinabuhi sa mga bakwit kun internally displaced persons nga gibanabana nga naa paghihapon sa kapin 17,000 ka residente. Bulan sa Hulyo, gisugda na ang pagtukod sa mga infrastruktura sulod sa most affected area sa Marawi. Gilauman nga matibawas ang rehabilitasyon sa Disyembre sa 2021. Maayong hapon kaninyong tanan. Taos puso po ako nagpapasalamat sa ABS-CBN Regional Network News, Region 10, Northern Mindanao. Kayo po ay naging kaakibat ng publiko at nagbigay boses po sa ating mga kababayan. Nung nangyari po ang Marawi Siege, kaakibat po namin ang Northern Mindanao, ABS-CBN, sa pagbibigay boses at pagbibigay informasyon sa publiko sa kalagayan po ng ating mga nasalantang mga kapatid na Maranay. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at muli po pinarecognize po namin ang contribution po ng ABS-CBN Northern Mindanao sa pag-progress po, hindi lang po ng Cagayan de Oro, but the entire region of Northern Mindanao. And we will wish to extend our deepest gratitude to the public service that is known to be the signature of ABS-CBN. Maraming pong salamat. Padayon nga naningkamot ang Lanao del Norte aron magabaton og malungtaron nga kalinaw. Kini ang gisundan sa ABS-CBN sa halos 3 ka dekada. Nagapatrol Roxanne Arevalo.
Sukad dekada 70 na himong problema sa mga taga Lanao del Norte ang talandugon nga kalinaw sa lugar. Daghan ang nangamatay ug nawad-an og panginabuhian ug mga panibalay sa giyera tali puwersa sa gobyerno ug Moro Islamic Liberation Front sa pagpamuno ni Commander Asadullah Macapaar alias Bravo kinsa nakigbisog aron makabaton og otonomiya sa Bangsamoro Region. Mideklara og all-out war si Presidente Joseph Estrada tuig 2000. Isa ko sa mga na-hostage atong insurgency, pagdagandaga namo ug ang pagtago namo sa alad sa baboy ug ang pagdala sa mga nagsulong sa amo ang lungsod atong panahona. Nagpadayon lang og hisgot sa kalinaw ang MILF o gobyerno sa panahon ni Presidente Gloria Arroyo. Kapila ka beses maundang ang sultihay sa kalinaw. Taliwala niini naningkamot ang mga organisasyon sama sa pakigdait nga dili maapektuhan ang relasyon sa mga sibilyang Kristiyano ug Muslim sa Lanao. The last time we had a horizontal conflict or war was in August of 2008 as the aftermath of the MOA AD debacle with more than 40 civilian died and thousands of displaced families. Since then, we slowly and continuously work on a whole of society and interfaith building approach. 2011, inay kagawasan sub-state na ang gipangayo sa MILF. Napasa ang Bangsamoro Organic Law nga nagpalapad sa gahom og teritoryo sa Bangsamoro ug nagpabuhi sa MILF sa ilang mga armas. Gaplebisito kung magpasakop ang 5 ka munisipyo sa Lanao sa bag-ong Bangsamoro. Wala man kini masakop apan napaabtan gihapon kini sa ayuda gikan sa BARM. Ang kanhi commander nga si Bravo, commissioner na sab sa Bangsamoro Transition Authority. Karon nakatutok ang gobyerno ug Bangsamoro sa pagtuman sa mga nasabutan. The media, especially the Iligan-based ABS-CBN, played a very significant role in contributing to now a peaceful Lanao del Norte and Iligan. The media has been an instrument in bringing down the information at the grassroots level and importantly, putting clarity on matters that most affected or informations that matters for the poor. Dugang mga paningkamot ang arms to farm sa lungsod sa Kauswagan diin gitudluan sa pag-uma ang mga kanhi rebelde samtang gilihok sab ang paghiuli sa mga garido nga pamilya ug pag-surrender sa mga loose firearms. Roxana Revalo, ABS-CBN News. Opisyal ang mihulip isip bagong arsobispo sa Cagayan de Oro si Archbishop Jose Cabantan. Mapasalamato ng arsobispo sa pagdawat siyang bagong tahas o giyampo ang katawhan nga magpabiling hiusa taliwala sa pandemya. Samtang ubang kalihukan sa Galae Festival sa Cagayan de Oro gipadayon agi sa mga virtual event. Nagapatrol Joe Yekek. Gipangunahan ni Cardinal Orlando Quevedo ang pagbindisyon kang Archbishop Jose Cabantan isip bagong arsobispo sa Cagayan de Oro sulod sa San Agustin Cathedral kaganiyang buntag. Mapasalamaton ang 63 anyos nga arsobispo sa bag-o niya nga tahas. Iyang giampo ang publiko nga padayong makikiusa ug magpabiling lig-on ang pagsalig taliwala sa pandemya. The appointment calls us to rise as one, to survive as one, to live in solidarity, to strengthen our communion with one another and with God above all. This calls us to confront this unseen enemy with the weapons of love that cast out all fear, truth that will set us free, giving us the right data so we can discern the right action, hope and care for one another, especially those who are most affected in this crisis, COVID crisis. Unang nagsilbi pagkapari sa Cagayan de Oro City si Archbishop Cabantan, aya na himong obispo sa Diocese of Malaybalay, sulod sa 10 ka tuig. Nakasilbi sab siya kaniadto isip formator sa St. John Vianney Theological Seminary. Samtang istrikto nga gisunod ang safety protocol sulod sa kathedral. 250 ka tawo lang ang gitugutan nga makatambong sa misa, lakip din ni ang pamilya sa arsobispo, mga higala ug mga opisyal sa gobyerno. Si Archbishop Jose Cabantan ang ika-5 nga arsobispo sa Archdiocese of Cagayan de Oro, hulip kang Archbishop Emeritus Antonio Ledesma. Ang iyang gihapong higayon ang kalinaw gihapon ang panaghiusa sa simbahan bisan niining atong kalamidad karon
ang pandemya, magkahiusag gihapon ang mga katawhan bisan pa niining mga kalisdanan. Magtuog gihapon, magsalig gihapon sa Ginoo bisan aning atong kalisod nga naa gihapon ubanan ta sa Ginoo. Ang pag-instilar kang Archbishop Cabantan, takdo sab sa kapistahan sa patron sa syudad nga si San Agustin. Tungod sa pandemya, agi sa online gipahigayon ang ubang kalihukan. Unang beses gipahigayon ang virtual coronation night sa Miss Cagayan de Oro. Online sab nga nagtigi ang mga estudyante ug chef sa kumbira. Lakip ang kahimunan trade fair. Joey Yakyek, ABS-CBN News. Klase-klaseng krimen ang nahimuan og istorya sa TV Patrol North Mindanao sa milabayng 25 katuig. Usa sa eksklusibong na cover sa TV Patrol ang engkwentro tali sa mga otoridad ug sakop sa kultong Catholic God Spirit sa barangay Kimanait, Pangantukan, Bukidnon. Nagka-patrol, che-che tanate. Usa ka first-class municipality nga nahimutang sa Southern Bukidnon ang lungsod sa Pangantukan. Duna kini 19 ka barangay, usa na dinhi ang barangay Kimanait. Pag-uma ang nagunang panginabuhian sa kapin 3,000 ka residente dinhi. Agosto tuig 2000 na ilang barangay human nagkaengkwentro sa lugar ang mga otoridad ug pipila ka sakop sa Catholic God Spirit kon CGS. Namatay sa insidente ang 14 ka miyembro sa kulto, 2 ka kafgu ug usa ka CVO. Ang insidente eksklusibo nga nakuha og video sa ABS-CBN ni cameraman Peterson Bergado. Sa pagpangkitabo, dili gyud ka mataranta, dili gyud ka magpanik. On guard, be mindful of everyone, be mindful of environment, be mindful of anything that will happen. Be ready at all times nga mo respond sa mga unforeseen nga mga pangitabo. Be ready, always be ready. Ito ngayon na nga ang balaod atong ngayon na never play with the record button. Pag sugod pa lang ni mo na record, ayan na siya iputol. Sa report nga miabot sa PNP, una pa natigayon ang insidente, dili gaila og otoridad ang mga sakop sa kulto. Gireklamo nga bayolente o gani gapang harvest sa abot sa mga umahan nga dili ila. Ang PNP nga mo'y nanguna sa pag-serve unta sa arrest warrant sa usa ka miyembro sa CGS nga dunay kasong frustrated murder, na question kung nasunod ang rules of engagement atol sa operasyon. Ang footage di man na siya mamakat. So ang tanan nga mga istorya nga gikan sa pulis o gikan sa mga tao nga tuangadto dili gyud mahimong matuis tungod kay lugar Kibali ang hitabo supported sa footage. So dako ikatabang ang ABS-CBN atong higayon na tungod kay atong napatinaw, atong napakita ang kamatuoran sa hitabo. Human sa insidente nanguli sa ilang tagsa-tagsa ka lugar ang dayo nga mga miyembro sa kulto. Kung kaniadto, sarado ang halos usa ka hektarya nilang compound, karon gibuksan na kini sa mga mulupyo dinhi. Dili na sikit-sikit ang mga balay ug daghan ng tanom sa nataran. Doon na natukod nga basketball court nga kalingawan sa mga batanon. Gipabarog sa balik ang ilang simbahan human nasunog kaniadto. Nagdumili na sa pagatubang sa kamera ang bagong leader sa CGS. Okay na sila nagigkuhan na sila sa atong panggoberno. Labi na gid sa barangay gatuman na sila sa atong balaod kabahin sa pagpuyo sa usa ka komunidad. Sa pagkakaron, ang ilang panginabuhian ang uban na imong nanapas, na imong tapasiro, yung kapanghawol ug mais, panahon nga mag-harvest o kapanggdaro. Apil na sab ang mga miyembro sa nakapahimulo sa serbisyo sa gobyerno, sama na sa libreng pagkutay og kuryente sa ilang mga balay, og benepisyaryo na sa 4-piece, silang dunay mga estudyante. Karon dili nakahadlukan sa barangay ang mga nahibiling miyembro sa CGS. Gasunod na sa pamalaod sa gobyerno, makihalubilo na sab sila sa ilang mga silingan o gasaligan ng manarbaho sa mga umahan. Checha Tanate, ABS-CBN News. Bagyo, baha, linog ang lakip sa mga panghitabo nga nahimuan og istorya sa TV Patrol. Usa sa pinakadakong coverage sa ABS-CBN North Mindanao ang pag-igo sa magnitude 6.7 nga linog sa Surigao City, Pebrero 10, tuig 2017 kung asa mikalas kini o kinabuhi nahimo kinig dakong kadaot sa kabtangan. Nagapatrol Charmaine Awitan.
Guba ang dingding, naputol ang poste ug nitakilid na ang balay duol sa dagat. Kinina ang hitsura sa balay ni Lola Josefina human miigo ang magnitude 6.7 nga linog sa Surigao City Pebrero 10, 2017. Usa lang ang balay ni Lola Josefina sa kapin 400 ka mga balay nga giguba sa kusog nga linog. Wala atong tungura si Lola Josefina tungod na birthday siya sa iyang anak. Nahugnak to sa Lola, paabangan mong gudto niya kay para sa iyang tambagan sa inadlaw. Gawa sa mga balay, daghang estruktura sab ang nahugno ug nangaliki ang mga dingding sa mga gambalay. Nahugno ang dakong poste sa usa ka dakong mall ug nagkatag ang mga nangabuak nga mga bildo. Nangaguba sab ang pipila ka mga kalsada. Sa Caraga Regional Hospital, nahagsa ang mga construction material padulong sa female ward. 8 ang namatay ug ubay-ubay ang samdan sa nahitabong linog. Grabing dami usab ang nahatag sa linog sa Surigao City Airport asa nangaliki og naukang ang runway. Naka-recover na karon, in fact there was only a time na katong na-rehabilitate na pero limited ang number. But mawala gini karon wala na sad kay because of COVID, no. Grabe man gud sa dato ang assistance sa national government. So then mawala gito and the private mga institutions. Alas 10 ng gabi tumama yung lindol at tulog na kami noon. Gani, nahimong unod sa balita sa tibuok Pilipinas ang nahitabong linog. Nahimong tulay sab ang ABS-CBN aron mapahibalo sa kadaghanan ang kasamtangang sitwasyon sa mga naapektuhan sa linog sa Surigao. Gani, nakadawat silang mga hinabang gikan sa gobyerno ug mga nagpakabanang sektor. Kadaghanan sa mga residente na tulog na dihang mitay og ang yuta. Resulta nga daghan ang nagpanik ug nagdinaganay sa mga kalsada. Luyo niini, daling nahatagan sa relief goods ang mga naapektuhang mga residente. Sa nahitabong linog sa Surigao City, dunay mga namatay. Daghang mga kabtangan ang nawala. Daghang infrastruktura sab ang naguba, apan wala kini nahimong hinungdan nga magluya ang mga Surigao-non. Napakita sa mga residente ang ilang kalig-on ug pagtinabangay luyo sa nahitabo aron nga maluwas sa disgrasya ug makabangon sa bag-ong ugma. Charmaine Awitan, ABS-CBN News. Gawa sa news ug entertainment na ilasab ang ABS-CBN sa public service activities niini. Sa Northern Mindanao, daghan ang nahimong partners ang ABS-CBN para makadalit og tabang sa nanginahanglan. Taga-patrol Angelo Andrade. Tuig 2014 pa nahimo na nga partner sa Public Employment Services Office sa Cagayan de Oro ang ABS-CBN North Mindanao. Kada tuig, 2 hangtod 3 ka beses gamontar og job fair ang peso, kauban ang DOLE og ABS-CBN. Gibana-banang 15,000 na kagapangitag trabaho ang natabangan sa samang aktibidad nga gitubag sa kapin 200 ka mga partner employers lokal man o overseas. So it's really a big help because ABS-CBN has a big scope, no? So it only not caters Cagayan de Oro. So wala lang na-cater ang Cagayanons na who are direly looking for jobs, who are actively looking for jobs to augment sa ilahang daily living. So diha nag-start ato ang partnership. Ang Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter kaniadto pa sub-partner na sa ABS-CBN sa mga bloodletting activities. Kada Valentine's Day ginahimo ang dugong kapamilya. Duna sab mga bulan nga kung nihit kaayo ang dugo sa blood bank, gatabang sab ang ABS-CBN pagmontar og blood donation drives. You've been partners with us even before naanak ko sa Red Cross, na-inherit ko na lang ang partnership during bloodletting activities. And not just once a year, but sometimes we do 2 or 3 times in a year. And the donors are really a lot of help. The donors that you bring during those bloodletting activities, daghan na kay tagmatabangan ana ng mga tao in need of blood. Para sa PESO ug Red Cross, dili na lang partner ang tanaw nila sa ABS-CBN. Tungod sa mga public service activities, gikonsidera na sab nila nga kapamilya ang mga empleyado. Busa aminado silang nag-goal sila nga manirado na ang ABS-CBN North Mindanao. Let's just say that sa blood bank, bridge lang man kami, sir, that connects our patients to the donors. And in that bridge, there are pillars. And you're one of those. So, strong pillars. Inana ka dako.
In fact, I called our chairman para sa Be Guided to say really thank you for the partnership, for the love, for being a family. You've been very helpful with us. And I'm not closing my hope nga everything murag gyapon siya pandemic, murag gyapon COVID, everything would be all well. So all is well in God's time. Siguro na ay purpose ang tanan, naalang say i-plaster nga ato ang mga ma-plaster ni ABS, then time will come that they will be back again. So and then people will always looking to and wanting to for the comeback of ABS. Sa milabay nga katuigan, klase-klase sab nga public service activities ang ginahimo sa ABS-CBN. Sama sa medical mission, brigada eskwela, libreng tambag nga legal, pag-atiman sa kinaiyahan ug pagdalit sa tabang panahon sa kalamidad. Butang nga buot ipagpasalamat sa mga partners ni ini. Daghang salamat ka pamilya! Paghatag sa trabaho, pagpaambit sa dugo, ug pagdalit sa serbisyong medikal, pipila lamang kini sa mga public service activities sa ABS-CBN nga tumuog tinguha lang nga makatabang sa katawhan. Nahimo na sab kini nga kausa di ilang sa mga empleyado, apan lakip na sa mga volunteers ug partners sa ABS-CBN nga in the service of the Filipino. Angelo Andrade, ABS-CBN News. Karong tuigang gisaulog sa TV Patrol North Mindanao ang ika-25 nga anibersaryo. Matapos sab karong adlaw ang pag-broadcast sa tibuok istasyon. Apil ang mga local program sa ABS-CBN. Ang Local TV Patrol ang flagship program sa ABS-CBN Cagayan de Oro nga nagunang TV newscast sa Bisaya nga naghatod sa mga balita sa tibuok North Mindanao. Ania ang report. ABS-CBN in the service of the Filipino worldwide. Ubos sa tema nga in the service of the Filipino sa kumpanya sa ABS-CBN, namugna ang mga regional television stations. Tumong sa chairman kaniadto sa ABS-CBN nga si Eugenio Lopez Jr. umas na ilang kapitan nga maabot ang mga kasuksuukan sa Pilipinas, labi na kadtong di maabot sa television signal. Og dinhi nagsugod ang TV Patrol Cagayan de Oro Mayo 1, 1995. Mga panghitabo sa Cagayan de Oro ug mga silingan nga probinsya ginahatod sa mga tigbalita matag hapon. Nagsunod sab ang TV Patrol Iligan ug Caraga ni adtong 1999. Pinaagi silang kaugalingon nga newscast. Sa paningkamot nga mapalapdan ang broadcast coverage, nahimo ang TV Patrol Cagayan nga TV Patrol Northern Mindanao. Kung asa ang signal, maabot na sa mga probinsya sama sa Misamis Occidental, Camiguin, Lanao del Norte, Lanao del Sur ug Bukidnon. Hangtod na usa sa usa ka newscast ang Iligan, Dipolog, Butuan ug Cagayan de Oro. Maski pakusog sab ni ini ang pagbalita pinaagi sa mga reporter sa matag lugar nga nagatod sa mga pinakaulhing katikaran sa ilang matag dapit. Nakita sab kini sa tibok kalibutan pinaagi sa internet ug social media pages kung asa ang mga balita insigida nga mapaabot sa katawhan pinaagi sa live streaming. Nahimo sab nga saksi ang TV Patrol Northern Mindanao sa mga dagkong hitabo sa reyon, mga isgutan ng politikanon, mga katalagman nga may bisita sa reyon o mga hitabo sa kagubot. Nahimo sab ang programa nga tulay sa mga nanginhanglan pinaagi sa serbisyo patrol ug dangpanan sa mga dunay reklamo pinaagi sa Hoyoy-Hoy. Una sab ang programa sa pagpanawagan sa hinabang labi na sa mga nanginhanglan. Dini sa makita ang mga festival sa mga lokalidad lakip mga suruyanan ug mga lami ang pagkaon nga garbo sa rehiyon. Daghang kabataan sab ang natagan og higayon nga mapakita ang ilang katako sa pagtungha og abilidad pinaagi sa newscasting competition ug Medal of Excellence Awards matag bulan sa Marso. Karong adlaw takupa na ang kasaysayan sa TV Patrol North Mindanao uban ang 12 ka mga regional stations sa tibok Pilipinas. Human pakyas nga matagan sa Kongreso ug prangkisa ang kumpanya. Dako ang pasalamat sa news team, crew ug mga empleyado sa tanang kapamilya nga nahimong tipik sa 25 ka tuig nga pakig-uban sa balita ug impormasyon sa TV Patrol North Mindanao. Itinataguyod ang mga sakit sa isa't isa. ABS-CBN News and Current Affairs. Salamat kapamilya. Thank you. Thank you. Daghang salamat. Thank you. Thank you kapamilya. Thank you. Thank you.
Daghang salamat kapamilya. Daghang salamat kapamilya. Thank you kapamilya. Daghang salamat kapamilya. On behalf of ABS-CBN Cagayan de Oro and North Mindanao, among dapong pasalamat sa 25 long years of service sa among advertisers, partners in public and private sectors, among kauban sa media, among former colleagues in ABS-CBN, labaw sa tanan, among viewers, nga maoy among inspiration sa kanunay nga pagserbisyo. Apart from being a top source of information and entertainment, dili na ako malimtan ang many local public service initiatives gikan sa medical mission, bloodletting, relief operations in times of calamities, ug daghan pang uban. Usahay walay budget but we have to deliver. I started with the company as the first admin officer in Cagayan de Oro back in 1997, but I have known the company in 1992 during my auditing years in SGB and Company in Makati as our client. Now I am the last station manager to go. Through all those years, I can personally attest how committed the company is in delivering honest news and stories, even if at times it may hurt some people. I have witnessed how the company took care of its employees as real kapamilya, even giving more than what the government mandates. Nagpapasalamat po ang ABS-CBN Regional Network Group, ang inyong kapamilya network, sa lahat ng suporta at pagmamahal na inyong binigay sa amin sa nagdaang napakaraming taon. Naway sa darating na panahon ay bigyan niyo pa rin po kami ng pagkakataong mapaglingkuran kayo sa pamamagitan ng aming news, entertainment at public service. Maraming salamat kapamilya. ABS-CBN, in the service of the Filipino worldwide. Mipili ang Sagip Kapamilya og 150 ka benepisyaryo gikan sa Cagayan de Oro ug laing 150 gikan sa iligan nga mga estudyante gikan sa elementary, high school ug college nga nakalingkawa sa bagyong Sendong. Giagak sila sa Sagip Kapamilya aron makapadayon sa pagtungha human sa trahedya. Nagpasalamat ang mga scholar sa Kapamilya Network nga natabangan kini nga makabot ang ilang pangandoy. Nagapatrol Joey Ekeng. Gatulo ang luha sa 20 anyos nga si Rochi Lucenio nga matag mahinumduman ang pait nga kasinatian kauban ang iyang pamilya. Human milapaw ang tubig baha sa ilang balay sa Barangay Konsolasyon atol sa bagyong Sendong niadtong tuig 2011. Tungod sa trahedya, aminado si Rochi galisod ang iyang inahan pagpaeskwela kaniya. Busa mapasalamaton si Rochi diyang nalakip siya sa gatos ag 50 ka Sagip Kapamilya scholar sa Cagayan de Oro. Malaking tulong po ang ABS-CBN, mga serbisyo ng ABS-CBN, ay lalong-lalo na yung kanilang scholarship kasi since grade 7 po ako naging scholar at for almost 9 years na naging scholar po ako, malaking tulong po ito sa aking pag-aaral para makamit ang aking pangarap at nakatulong po ito sa aming pang-araw-araw po. Dahil syempre kung yung minsan wala kami pinagkukunan so yung allowance ko po yung ginagamit namin. Third year college na karon sa kursong education si Rochi. Giangkon niya nga nabalaka siya sa iyang scholarship nga maapektuhan human wala ma-renew ang prangkisa sa ABS-CBN. Nagpapasalamat po ako galing po sa aking puso na sa oportunidad na makapag-aral po at sana po ay mabigyan po sila ng pagkakataon na makapagbigay tulong sa ibang estudyante at sa ibang pamilyang Pilipino po. Thank you ABS-CBN. Gipasalig sa Sagip Kapamilya nga magpadayon ang pagtabang sa mga scholar. Padayon gyapon ang scholarship, padayon gyapon ang grants. Ang mawala lang is kinilang sa regional na mga offices pero ang ABS-CBN Foundation padayon gyapon ang serbisyo sa mga tao. Magpadayon sab ang serbisyo nga hatod sa ABS-CBN Foundation sa Mas Bantay Bata 163, Children's Village ug Sagip Kapamilya didto sa Kauluhan. Samtang gisayangan ang mga taga-suporta sa Kapamilya Network nga maundang na ang local newscast nga TV Patrol North Mindanao human sa 25 ka tuig nga pag-ere. Kisan sir nga ang ABS-CBN wala gid sir. Kay alert magud ang ABS-CBN sa mata katol nga mga balita nila nga ginahatag nila, mas dali ra sila nga makahatag og saktong balita kaysa uban nga channel. Murag lisod kaya gid namo nga makon kami sayangan gali nga wala ABS-CBN. Maluoy ko sa mga trabante.
o ang inyo sang kumpanya nga nganong wadon man na siya nga nakaayo man na sa katawhan kay gwapo kayong broadcasting ko nila. Nya mo na mamiss nako. Mura man akong katanaon yun hapon. TV Patrol Northern Mindanao. Gawa sa TV Patrol North Mindanao, dungan sab nga manamilit ang laing 11 pa ka local TV patrol sa tibuok nasud. Lakip sa maundang ang pamahaw espesyal ug tanang programa sa ABS-CBN regional stations. Joey Akiak, ABS-CBN News. Mga kapamilya, ubay-ubay na ka mga organisasyon o grupo ang nahimong kabahin sa matag adlaw nga newscast sa TV Patrol North Mindanao para sa paghatag og serbisyo publiko. Nahimo usab silang mga kapartner sa mga nagkaidaiyang public service programs sa ABS-CBN. Nagpa-patrol, Richmond Hinayon. Sa kada Lunes hangtod Biyernes nga newscast sa TV Patrol North Mindanao, kanunay ang mga forecasters sa Philippine Atmospheric, Geophysical, Astronomical Administration kon pag-asa sa mga nagahatag og impormasyon og update sa lakat sa panahon labi na kung dunay bagyo. Ang ABS-CBN dako gyud kayo og gikatabang sa amuang serbisyo labi na gyud kining paghatag sa amuang mga weather forecast, especially na kung panahon sa mga pagbagyo. Nahimo usab nga partner sa mga bloodletting activity ang Philippine Red Cross. For me, it's a big help gyud labi na ang unsaon pag-disseminate unsa ka importante ang pag-donate og dugo and unsa siya epekto sa atong mga pasyente. Of course, makatabang siya sa atong mga pasyente nga nanginahanglan. So ABS-CBN must be our partner. Dugay na ang local chapter gani actually nag-celebrate siya 70 years na. So with that years, I'm really fortunate to have ABS-CBN with us. You've been very helpful with us, not just on bloodletting activities, but in all Red Cross services also, sir. You've been very helpful in national, sa Manila, and in all regions where you also have a station. Source of information usab ang Philippine National Police sa TV Patrol North Mindanao, labi na sa mga pangitabo sa nagkailaing probinsya o rehiyon. Sa mahabang panahon, naging katuwang po namin ang ABS-CBN sa pagpapakalat ng mga balita at pagpapaabot nito sa buong rehiyon at sa sambayanan. Muli, maraming salamat po. Of course, gusto namong pasalamatan ang ABS-CBN sa kanunay nga partnership na diin pag ang PNP nanginanglan kanila naa sila sa kanunay nakipagtambayayong para mahatag ngadto sa katawhan ang paspas nga impormasyon nga dapat mahibaw-an sa atong katawhan para musalig ang ato ang katawhan ngadto sa kapulisan ug ang katawhan pod muhatag sa ilang pagtabang para sa first in order sa ato ang rehiyon. Nahimong kaabag usab ang PNP ug Armed Forces of the Philippines sa mga public service program sa ABS-CBN labi na sa panahon nga dunay kalamidad pagatod sa mga relief goods sa mga apektadong lugar. Lakip sa mga medical ug dental missions. To ABS-CBN Northern Mindanao, working with you has been very fruitful in the past years. Daghang salamat sa pag-uban sa 4th Infantry Division sa pagbalita sa mahinungdanong impormasyon aron masayran sa katawhan. Dako usab ang pasalamat sa ABS-CBN sa mga laing ahensya sa gobyerno, non-government organizations o mga local government units dili lang sa paghatag impormasyon nga ngayang mahibal-an sa katawhan kundi sa tanang mga kalihukan sa estasyon alang sa serbisyo publiko. Richmond Hinayon, ABS-CBN News. Luyo sa matag coverage ang wala giisgutan nga kasinatian sa mga journalist tungod mas importante man ang pagbalita sa matuuran nga maghahatag gahum sa katawhan. Atong sayron ang mag-istorya luyo sa kamera sa pagpatrol ni Maricel Butardo. Sa mga namatay tungod sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Kanta ka mga container vans nga puno sa basura ang nakatakdang ikarga sa barko karong adlaw. Ang matag balita gisulat nga balanse. Walay gidapigan o gikahadlukan og base sa tinuod nga mga panghitabo sa komunidad. Gisulat o giproduce aron kahatagan og insaktong impormasyon ang katawhan.
Ang mga detalye direkta nga gikuha o gikutlo gikan sa pahayag sa mga taong nalambigit, nakakita ug mga otoridad. Gikan sa news gathering sa field, gina-review sa news team ang ilang kuha nga video, ingon man ang pahayag sa mga tao nga na-interview. Apan wala na ginaapil og hisgot sa balita ang kasinatian sa news team sa field. Kadaghanan niini hisgutanan na lamang sa newsroom. Dunay mga higayon nga mabutang pa sa peligro ang seguridad ug kinabuhi sa news team samtang anaa sa coverage. Usas mga nakasinati niini si Vernie Damulo, kinsa duha ka dekada na nga cameraman. In 1998 special election sa Lanao Sur, ang mga tao na kinahina nagsulod sa eskwelahan. After 30 minutes na hingbuto nga tulo ka lanog nga buto. Ang military ning maneuver ang tangki digir. Sakay ko, girak ra kami. Election-related harassment sab ang nasinati sa reporter nga si Rod Bolivar atol sa ilang special election coverage sa Marawi City ni adtong tuig 2010. Kato siguro ang pinaka-hostile nga election nga ako ang nasaksihan. Dunay mga grupo nga buot nilang ilugon ang mga ballot box sulod mismo sa tungaan. Dunay mga grupo nga makig-away sa ubang grupo gikan sa laing partido at ngan sa dalan ang convoy sa mga sundalo nga makatutungtaw og election paraphernalia paingon sa mga tungaan. Ug ang mga sundalo ug mga pulis nga warning shot na gawa sa tungaan tungod kay nagkagubot na sa sulod. Dili sab makalimtan sa veteranong cameraman nga si Emilito Balansag ang ilang makalilisang nga kasinatian sa mga kamot sa armadong grupo human sa ilang coverage sa Lanao del Sur ni adtong tuig 2015. Disyembre 26, liwa sa Pasko. Misaka kami dito sa Lanao Sur tungod sa tower nga gibombahan. Balik sa among istasyon. Ug kalit lang, doon ako'y nabantayan nga nagsunod-sunod sa among sakyanan. Nakamotor, ikatulo na mong liko. Ning sunod mangyapon, mao na tong pusil-pusil na kami. Miabot sab sa punto nga nagkinahanglan na og proteksyon ang reporter tungod sa hulga sa ilang kinabuhi. Nahitabo ni siya tuig 2009, na mga lalaki 5 kabuk. Ingnan na si PJ nga magtarong siya. We link it to a particular story nga dako nga sindikato nga grupo. Tuig 2011. Sunod-sunod atong mga panahon nga akong gituki ang kabahin sa illegal logging. O sa dihang nagkainit ang issue, didto na ako nadawat ang usa ka hulga. Gikulbaan, hadlok, kay wa man ko nagtuo nga naday maghuna-huna og ingonana. Daghang dagko og bisan gagmay nga panghitabo ang nipatik na sa kasaysayan sa North Mindanao. Ug sulod sa 25 ka tuig, nahimong kabahin niini ang mga programa sa ABS-CBN nga TV Patrol North Mindanao, Pamahaw Espesyal ug Arangkada. Tinubdan sa balita, impormasyon ug kalingawan ug bisan serbisyo tungod ug alang sa publiko. Padayon nga makita ang inyong paboritong kapamilya program sa mobile app nga I Want ug libre sa Facebook ug YouTube channel. Samtang ipabago ug mas ipabibo sa MOR May Only Radio ang digital platform nini sugod sunod bulan. Nagapatrol Joey Yakin. Padayong mabati ug makita agi sa online streaming ang MOR May Only Radio Philippines. Sugod Setyembre 1, atangan ang pagsanib puwersa sa 16 ka MOR regional station sa nasud. Kini ang MOR North sa Luzon, MOR Central sa Visayas, ug MOR South sa Mindanao. Ngalangkuban sa mga DJs gikan sa Davao, Zamboanga ug Cagayan de Oro. Ang pangutana, kinsa ni sila nga mga team. Mao na ang atangan nila sa September sa atong mga Facebook pages. Gawa sa inyong mga paboritong kanta agi sa ilang mga programa sa mas MOR Hits. Atangan sab ang giandam sa MOR Philippines nga pinasiksik nga impormasyon o gimmick gikan sa mga kamorkada DJs. Initially, nagya po'y music, so na audio streaming through digital. Tapos sa atong mga Facebook pages o sa uban natong mga social media nga mga channels, natay mga content ni panghatag. So ang mga DJs na mabili na yung mga own gimmick, nagya po itong mga pakwela, pabibo. So ingana ng style. Appointments ko for today. Sa pagkawala sa ere human na deny ang prangkisa sa ABS-CBN, mas gipakusgan sab sa Kapamilya Network ang digital content ni ini. Mamahimo nang makita ang inyong paboritong programa agi sa ABS-CBN Entertainment's Facebook ug YouTube accounts. Sa Kapamilya Online Live, makita ang mga bagong episodes sa FPJs ang probinsyano. It's showtime. Asap natin to. Lakip mga impormasyon ug balita hatod sa TV Patrol ug The World Tonight.
Ang digital content sa ABS-CBN libre. Mamahimusab nga mag-subscribe sa iWant para sa mga exclusive nga kapamilya shows, mga salida, ug mga teleserye. Joey Yakyek, ABS-CBN News. Og dinhi na lang ta kutob mga kapamilya. Doon naman kita pagsulay nga giagian karon mga kapamilya apan temporaryo lang kini. Malaumon kami nga ugma damlag dungan natong makita ang bidlisiw sa bagong adlaw. Gikan kanamo sa Tibok Puwersa sa TV Patrol North Mindanao. Magpasalamat kami sa among mga viewers nga sa milabayng 25 ka tuig inyo kaming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa kabalay. O gihimo ninyo kaming kabahin sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Daghang salamat kay gawas nga gihimo ninyong number 1 sa rating ang TV Patrol North Mindanao. Gihimo sa ninyong numero 1 atong newscast sa inyong kasing-kasing. Pasalamatan sab namo ang kapin sa 489,000 followers sa atong Facebook page nga bisan nawala kita sa ere. Sugod ni atong Mayo apan sa atong pagpadayon sa pagbalita online, wa mininyo buhii. O padayong misalig, misubay o misuporta sa atong local newscast. Hinaot kapamilya nga nahimo kaming tinuuray nga in the service of the Filipino o kapamilya forever sa inyong kinabuhi. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita tagihapon pohon mga kapamilya. Ug mao kadto ang mga balitang impormasyon nga among natigom sa mas salapad nga pagpatrol ug sa malasakit sa matag usa. Matod nato ang pag-asa. Daghang salamat mga kapamilya. Hangtod sa sunod higayon, maayong gabi, dalaygon ang Dios sa kanunay. Tatandaan ko, magkahawak tayo sa madilim na gabi, sa gitna ng bagyo. Minsan din makapal ang ulap at abo, hanggang sa magliwanag, ikaw pa rin at ako. Magkasama tayo sa pag-iyak at pagtawa, sa pag-ibig. Pagkabi ko sa hirap at ginawa, kahit ano pa'y paglalaban kita. Kapamilya forever, 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 forever. Hindi maghihiwalay. Kapamilya forever, 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 forever. Dapat sa'yo habang kapamilya forever, forever, forever. Tatandaan ko, magkahawak tayo sa madilim na gabi, sa gitna ng bagyo. minsan din makapal ang ulap at abo, hanggang sa magliwanag, ikaw pa rin at ako. Maraming natutulungan ang Kapamilya Network. Magkasama tayo sa pag-iyak at pagtawa, sa pag-ibig. Pagkabi ko sa hirap at ginawa, kahit ano pa'y paglalaban kita. Kapamilya forever, 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 forever. Hindi maghihiwalay. Kapamilya forever, 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 forever. Dapat sa'yo habang buhay. Higugma namang ABS-CBN. Kahit muling umuulan, may hadlang sa ating daan, isang pamilya pa rin natin malalagpasan. Buo ang loob, di mangangamba, dahil alam ko bukas nandiyan ka. Magkasama